Gaano ka na ba katagal sa trabaho mo? At ilang beses mo na ba sinabi na ayaw mo na magtrabaho at next year ay magre-resign ka na? Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. Isa ka din ba sa mga breadwinners na ilang beses mo na sinabi na magre-resign ka pero inabot ka na lang ng ilang taon, hindi ka pa rin nakapag-resign? So ano nga ba ang mga dahilan kung bakit or posibleng dahilan bakit hanggang ngayon na nanatili ka sa trabaho mo at hindi mo magawang mag-resign? Number one, it could be na ikaw ang breadwinner sa pamilya. Kapag ka breadwinner ka kasi, wala kang ibang choice kundi ang magtrabaho. Masasabi mo na, may ipon naman ako. Napagandaan ko naman yung aking retirement fund. Meron naman akong health insurance. Meron naman ako ng ipon na kung sakali ay may mga emergencies ay kaya mo natustusan. Pero yun nga, may mga responsibilities tayo. O di kaya naman may mga obligasyon na isip mo, ay hindi lang pala ako. Hindi lang pala sarili ko ang pinag-iipunan ko at hindi lang pala sarili ko ang sinusuportahan ko. Kung kaya yun ang isa sa mga dahilan, maaaring dahilan na may mga breadwinners pa rin na hanggang ngayon nasa trabaho pa rin at hindi pa rin magawa ang mag-resign. Number two is, eto naman ang kabaliktaran. Hindi mo magagawang mag-resign kasi kung magre-resign ka, maghahanap ka ulit ng trabaho, wala ka pang naipon. So, yun. Number three is, it could be na hindi ka makapag-resign dahil iniisip mo na mas okay na yung trabaho mo ngayon. Although may mga struggles, no? May mga struggles, pero kumbaga nakaka-adjust ka na. So, kahit na medyo nahihirapan ka, kahit na may mga konting struggles, kahit na may mga adjustment na nangyayari, pero ninatili ka pa rin sa trabaho mo kasi nga kailangan mo pa din yung trabaho. Last is, it could be, no? It could be na natatakot ka na mag-stop magtrabaho. It's because kung mag-stop ka ng trabaho and then mapipilitan ka ulit na mag-apply ng trabaho. Siguro din na kumpara mo na yung trabaho mo ngayon kahit na medyo hirap, kahit na medyo nakakapagod, is naiisip mo na mas okay na lang siya. No, kumbaga, mas okay na lang kasi mas malaki ang kinikita mo kumpara sa kinikita ng iba. Ang ilan sa mga naisip ko na posibilidad na ang isang worker, no, or isang empleyado is iniisip na mag-resign pero hindi pa rin nakapag-resign. Isa ako sa mga tao din na isip ng ganyan before na sabi ko na next year magre-resign na ako. But later on, syempre kapag breadwinner ka, hindi lang naman yung sarili mo ang tinutustusan mo, kundi may mga magulang ka, syempre sa mga kapatid mo gusto mo rin makatulong. Although na may mga resources na rin sila, pero syempre may mga panahon din na wala sila and gusto mo tumulong. So kung halimbawa ikaw wala kang trabaho and then yung ipon mo is para lang din sa'yo, so how can you share if you want to share? The generation natin, nagiging sandwich tayo kasi kahit na may pamilya ka na, kailangan mo din tumulong sa mga magulang mo. It's because yun nga, wala silang mindset na ganun. Okay lang kung yung mga magulang is may mindset sila na napaghandaan yung pagtanda. Paano nga kung wala? So, hindi naman pwede na tayong mga anak ay pabayaan natin yung mga magulang natin at hindi rin natin sila masisisi. Kasi syempre, nung sa panahon nila, wala din naman nagturo. So, ngayon, sa panahon natin, we are lucky na marami ng mga nagtuturo, marami na tayong natutunan. It's because of social media. But of course, we have also to control, no, in spending time sa social media kasi hindi rin naman lahat ng lumalabas sa social media is maganda. Ang masasabi ko lang sa mga breadwinners na katulad ko, you have to take care of yourself kasi, kumbaga,
Nasa'yo nakasalalay ang lahat. Mas mabuti nang tayo ang magbigay, tayo mga breadwinners ang magbigay, kaysa tayo ang bibigyan. Hindi mo kasi maiiwasan na minsan may mga kadugo tayo or kahit kapatid natin, kahit sa loob pa ng pamilya natin, minsan may mga naririnig tayo kapag ka nagpapalabas sila ng pera. No, so ikaw, na breadwinner, na malambot, mas malambot ang puso mo. So minsan, iniisip na lang na mas okay na ako ang mawalan kaysa sila. Don't lose hope, no? Because blessed ka naman. Pero kapag ka anak ka na hindi ka nagbigay ng pagmamahal sa mga magulang mo, hindi ka nagbigay ng pagmamahal sa pamilya mo, then I don't know. Diba? So, paano ka nga i-bless kung ikaw mismo is hindi ka nag-share ng blessing mo? Although, hindi ko naman sinasabi na gawin nating dependent yung pamilya natin na lahat-lahat na lang na sa atin. Of course, diba? Meron din namang hangganan. Pero, if you have something to give, then give it without any hesitation. I hope you like this video. If you haven't subscribed yet, if you want videos like this, then you can subscribe. So you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Miss Lindsay, and thank you for watching.